Na nga po ay nagkaroon ng pagkakataon ng News TV Quick Response Team na makausap itong nanay mismo ng biktima at ang kanyang amain. At bukod pa po sa kaanak ng mga sospek. At ayon po sa kanila ay marin nga nilang itinanggi itong mga aligasyon na ikinakadena nila ang bata. Narito po ang kanilang mga payag. Usapan daw na iligaw na lang daw yung bata na yun kasi hindi nila mayano sa DSWD kasi hindi daw tanggapin na may magulang. May magulang pa. Sabi namin, ibigay mo lang sa DSWD kung hindi mo kaya. Kasi ayaw mo naman, ay hindi na daw inintindi ng tatay. Nangyari, parang nag-alanganin sila, nag-away sila, sabi daw, iligaw na lang yung bata. Sabi, may paraan pa dyan para hindi iligaw. Yung pala, yun ang paraan nila. Nalaman lang namin nakatali na talaga yung bata. Sabi daw sa paa lang, pati kamay na pala, tinali. Kasi kung sa paa lang yun, nakawala yung bata na yun eh. Pati kamay, tinali raw. Siyempre, nasa kalooban ko. Nasa kalooban ko yung nangyari. Tsaka yung binibintang sa amin, hindi namin tagang ginawa ko yun. Hindi na nailigta, yung lapan at lolo niya. Kaysa sa anak eh. Dapat ginising agad ako. Pero hindi nyo pa talaga kinadena ng bata? Hindi pa. Sa puntong ito po makakasama po natin si Police Senior Superintendent Romulo Sapitulang, hepe po ng Las Piñas Police. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Sa ngayon po ba, gaano po kabigat yung statement ng mismong kapatid ng biktima para po pagbasihan itong kaso ng mga otoridad? Ay, mabigat dahil doon sinasabi niya na talagang tinatali yung bata, minamaltrato yung bata. At mayroon tayong nakita talagang ebidensya na na-recover sa crime scene, yung kadena na kung saan doon ginagamit para kinakadina itong batang ito. Apo. So, sa palagay namin, ito mabigat pong ebidensya at ito ang gagamitin natin dahil. Nung mapasok po ng mga taga-Soko itong lugar, naano ba nila na para nakapulupot pa kahit papano doon sa mismo pangkinumbakan? Yung ating mga first responder, yung ating mga Bureau of Fire Operatives, yung ating investigador, at nakita talaga na nandun nakatali doon sa kaliwang paa ng bata. Napag-alaman namin, sir, yung homicide, pumasok po yung kaso. Initially, parang murder po yung sinampan. Correct. Nung una, tinitignan namin yung murder na anggulo, dahil mayroong balita kasi na sinadya yung pagsunog ng bata ay ng bahay. At sinadya rin na hindi i-rescue yung bata. So kanina, tuloy-tuloy yung ating investigasyon hanggang finally, nagkaroon kami ng case conference at bumagsak lang talaga naman yung homicide in relation to the Public Act 7610. Paano po? Kasi may usap-usapan na parang habang nagpapat-session itong mag-live-in partner na to, nangyari sunog, ipapadrug test nyo ba sila? Correct, ipaprag test natin yan. Bukas ng umaga, ipaprag test natin. At titingnan natin kung itong mga ito ay talagang gumagamit o pagbabawal na gamot. Sir, meron ho ba kayong payo doon sa mga magulang na may ganyang kaso, makulit ang anak, pero sinasaktan? Kung pangalan nyo pa? Okay, ang panawagan natin sa mga magulang na katulad natin, siguro dapat pangalagaan natin mga anak natin. Kahit yan ay matigas ang ulo, kahit yan sabihin natin mayroong karamdaman na hindi may paliwanag, ay dapat mahalin natin lalo na kung mayroong ganitong nararamdaman ng bata. Kasi sabi nila, mayroon daw kunting kalukuhan yung bata at may kunting sira daw ng ulo, yung mga balibalita. So dapat the more na alagaan natin kung may mga sakit ng mga bata ito, pangalagaan natin dahil ito ang ating yaman. Maraming po salamat, sir. Si Police Senior Superintendent Romulo Sapitula, ang hepe po ng Las Piñas Police.